Pasok! Pasok! Sige po, pasok po. Pasok po. Kasya pa po yan. O, doon po sa bandang likod. Maluwag pa po dyan. Usog lang po ng konti. Okay, thank you po, ha? Okay. Meron pa ba? Sir, wala na po ba? Okay, noted. Let's go! Excuse me po, Ate Guard. Overload na po. Sorry po, ha? Kasi po baka maabala po tayong lahat po, di ba? Kadiri ka naman po, te! Andito nga po ako sa tabi niyo po. Di niyo po ba ako nakikita? Huwag ka nga po lumapit sa akin. Huwag kang dumikit sa akin talaga. Nakakadiri ka po. Baka po ako'y mahawaan niyo, di ba po? OMG! Ninakawan ako! Guard! Guard! My beautiful wallet is nawawala! Kalma lang po, ha? Awa na! Ano ba yan? Hassle naman? Masyado niyo po kasi pinipilit na magkasya, hindi na nga kaya ng tren. Kasi, galit na si Mother Nature. Niya. Ayaw mo ba? Oo na, Ma! Opo! Dadalhin ko na po yung basket sa inyo. Ang bigat pala nito. Oh! Ay! Hi, BFFs! Andiyan pala kayo! Naku! Nakakahiya naman. Nakita niyo pa akong nadapa. Dapat kasi hindi ko na pinilit dalhin. Ang bigat pala. Naku! Balance lang dapat. Kaya naman, for today's Eco Adventure, samahan ninyo ako para alamin kung bakit mahalaga na balance ang ating kapaligiran. Let's go! Meron pa ba? BFFs! Tingnan nyo ang mga prutas na ito. Iba't ibang uri at klase at pag magkakasama, mas maraming nutrients na may bibigay sa atin. Parang ganito rin ang ating environment. Di ba? Tanda nyo pa ba yung biodiversity? Wow! Nice! Kapag malawak ang biodiversity natin, mas maraming organism ang magtutulong-tulong para makasurvive at maka-adapt sa mga pagbabago. At marami tayo niyan, BFFs! Dahil ang ating bansa ay isang biodiversity hotspot! Ibig sabihin, diverse ang endemic species dito sa atin. Mula plants, animals, at iba pa. Maraming organismo ang makikita rito. BFFs, may question ako sa inyo. Ano ang tawag sa bilang ng organism sa isang lugar? Population! Correct! At alam niyo ba na nakakatulong malaman ito upang panatilihing balanse ang isang ecosystem? Halimbawa lamang, may 1,000 pamilya ang nakatira dito sa barangay namin. Napapaligiran kami ng mga tindahan, sasakyan, at iba pang resources na nakakatulong para maibigay ang aming pangangailangan.
Malaki man ang aming barangay, sapat naman ang aming resources at hindi ito nagkukulang. Pero BFFs, kapag tumaas na ang population sa isang lugar, dadami ang maghahati-hati sa resources. At pag tumagal, posibleng magkulang ang mga ito. Para mas malaman pa natin ang kahalagahan ng balancing ecosystem, tawagin na natin ang ating Wonder Explorer na si Kuya Elijah! Tara! Closer. Closer pa, closer. Ayun, oh, ganda. Nice shot to. Hello, Kuya Elijah! No! Hala! Lumipad. Sino ba kasi itong mata? Ay! Ikaw pala yan, Ate Maymay. Hello, Kuya Elijah! Oh, wait lang. Bakit parang naiiyak ka? Di naman, Ate Maymay. May nakita lang kasi akong Philippine Eagle. Kukunan ko sana ng picture, kaso, ayun, lumipad palayo. Naku, Kuya Elijah, sorry! Okay lang, Ate Maymay. May ilan-ilan pa naman sa population nila ang makikita dito. Oo nga pala, Kuya Elijah. Naaalala ko sa isang lesson natin na critically endangered na ang mga Philippine Eagle. Correct, Ate Maymay. Kaya, importante na paramihin natin sila. Dahil alam nyo ba na ang population ay mahalaga? Sila kasi ang magtutulong-tulong para palaguin ang isang ecosystem. Pero, may downside din ang pagpaparami. Lalo na kapag sobra. Kapag tumaas ang population density o bilang ng species sa isang area, magkakaroon ng kompetisyon sa pagkuha ng resources. Kapag masyado namang mababa ang population density, maaaring masayang ang resources at hindi lumago ang ecosystem. Oh, ganun pala yun. Kaya dapat, no, balanced lang. Tama ka dyan, Ate Maymay. Dahil pag balanse ang lahat, maayos na magtutuloy-tuloy ang takbo ng buhay ng mga organism sa isang ecosystem. Kuya Elijah, lagi po bang may masamang epekto ang pagtaas ng population sa isang lugar? Hindi naman, Ate Maymay. Ang pagtaas ng populasyon o population growth ay nakatutulong din sa pagpapaunlad ng isang ecosystem. Nangyayari ito kapag ang resources tulad ng tubig, pagkain, at tirahan ay readily available at walang shortage. Kuya Elijah, paano po ba tumataas ang population sa isang ecosystem? Good question, Ate Maymay. May dalawang klase ng population growth. Ang exponential growth at ang logistic growth. Ano naman pong ibig sabihin ng mga yan? Ang exponential growth ay nangyayari kapag ang paglago ng population ay pabilis sa paglipas ng panahon. Pero bihira ito mangyari dahil para maging posible ito, kailangan ng infinite resources sa paligid. Pero Kuya Elijah, nangyayari pa rin naman siya, di ba? Parang yung pagdami ng mga algae sa dagat. Tama ka dyan, Ate Maymay. Ang algal bloom ay nangyayari kapag ang algae ay biglang dumarami dahil sa pagtaas ng concentration ng nutrients sa tubig. Oh, ang logistic growth, Kuya Elijah, paano naman ito nangyayari? Ang logistic growth naman ay nangyayari sa mga ecosystem na mababa ang population. Pero marami ang resources na available. Dahil dito, biglaan din ang paglaki ng kanilang population na magre-resulta sa shortage ng resources. Dahil dito, babagal ang population growth o maaari ring tumigil ng tuluyan dahil naabot na nito ang limit. Halimbawa, may mga kambing sa isang sagang farm. Kapag marami ang damo, maraming kambing ang pwedeng kumain nito, kaya dadami din ang bilang nila. Pero kapag naubos na ang damo, magkakaroon na sila ng kompetisyon at ang population growth nila ay babagal o maaaring huminto. Ganun pala yun mga BFF! Malaking factor pala talaga ang resources sa pagbaba o pagtaas ng population. Tama! Ito pa ang isang example. BFFs, isipin ninyo na ang balde na ito ay isang ecosystem. At ang tubig naman ay ang mga bilang ng organism na nakatira dito. Kapag dumami masyado ang tubig, hindi na ito masusuportahan ng balde.
Ang limit na ito ay tinatawag na carrying capacity. At tandaan, BFFs, mahalaga na hindi lalagpas ang laki ng population sa carrying capacity nito. Kuya Elijah, parang ito pala yung nangyari sa fruits ko kanina. Naku, nakakaya. Dahil hindi balanse, umapaw at natapon. Natapa pa ako. Pero may naalala lang ako, Kuya Elijah. Di ba may mga limiting factors para mapanatiling mas mababa sa carrying capacity ang population ng isang ecosystem? Oo, Ate Maymay. At meron itong 4 na klase. Ang density-dependent, density-independent, at Single limiting at co-limiting. wow! Mukhang nag-review ka, Ate Maymay, ah. Sakto lang, Kuya Elijah. Kagaya sa lesson natin, balance lang. Aba, naisingit mo pa yan, ha? Oo, sige. I-discuss natin ito isa-isa. Simula sa density-dependent limiting factor. Ito ay limiting factor na dumedepende sa dami ng organism sa isang ecosystem. Halimbawa, mas kumakalat ng mabilis ang mga sakit kapag malaki ang population ng isang lugar. Up next, BFFs, ang density-independent limiting factors. Ito naman ang limiting factor na hindi bumabase sa dami ng population sa isang lugar. Halimbawa, ang mga nangyayaring catastrophic events sa ating ecosystem, tulad ng lindol, pagputok ng bulkan, at pagbagsak ng meteor sa ating mundo. BFFs, meron ding single limiting factors kung saan may isang factor na naglilimit sa buong ecosystem. Halimbawa nito ay ang predation. Dahil kinakain ng mga predator ang mga prey, hindi tumataas ang carrying capacity ng population ng mga ito. Up next, ang co-limiting factors, kung saan naaapektuhan nila indirectly ang population ng isang ecosystem. Tulad ng epekto ng dam sa mga ilog. Dahil nai-store ang biotic at abiotic elements sa loob ng dam, nagkakaroon ng pagbabago sa population ng mga kalapit na ecosystem nito. Kuya Elijah, di ba natural lang na nangyayari ang mga ito? Ano naman po kaya ang mangyayari kapag pinakailaman natin ang mga prosesong ito? Another great question, Ate Maymay, ah. Actually, ang paglaki ng population nating mga tao ay may dala ring danger sa ating kapaligiran. Kahit tayo ay lumalagpas na sa carrying capacity, nahahanapan natin ng paraan para hindi tayo maubusan ng resources gamit ang technology na meron tayo. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagkasira sa biodiversity sa ecosystem. Nagdudulot ito ng pagkawala ng ibang species dahil di sila maka-adapt sa pagbabago ng environment. Nakakalungkot isipin mga BFF. Nakakalungkot talaga na ang survival natin ay nagiging sanhi ng pagkawala ng ibang species. Totoo yan, Ate Maymay at BFFs. Ang mga gawain tulad ng land use change ay nagre-resulta sa pagkakakalbo ng mga forest. At isa rin sa mga factors na ito ay ang pollution na nagdudulot naman ng climate change, mga BFF. Kasama rin dito ay ang pagkalat ng invasive species na dahilan ng pagkakaroon ng agawan at shortage ng resources. Isama mo pa riyan ang resource exploitation, Ate Maymay. Ito ang paggamit at pag-abuso natin sa mga resources na meron sa ating environment. Dahil dito, wala nang natitirang resources na available para sa ibang species. Wala na silang magagamit dahil kinuha na natin lahat. At dahil laganap sa ating bansa ang pag-convert ng mga gubat sa ibang land use, naapektuhan ang lugar at populasyon ng ibang species. Kung patuloy itong mangyayari, maaari silang maubos at maaapektuhan ang balanse ng ating ecosystem. Grabe, Kuya Elijah! Ang dami pala nating nagagawa na nakakapahamak sa ating environment. Naku, Kuya, ano po bang pwede namin i-contribute para po mapanatili ang balance sa ating ecosystem? Isa sa mga bagay na magagawa natin, kahit sa munting paraan lamang, ay ang pagko-conserve ng ating mga resources.
Kapag ginamit natin ng tama ang ating resources, hindi natin kailangan makiagaw sa ibang species. Sa ganoong paraan, lahat tayo ay may sapat na makukuha para sa ating mga pangangailangan. BFFs, ngayon na may idea na tayo kung paano makakatulong sa ating environment, i-share din natin ito sa iba para sama-sama tayo sa pagtulong kay Mother Nature. Tama yan, Ate Maymay at BFFs. Maliit man o malaki man ang ating efforts, may maitutulong pa rin ito para sa ating biodiversity at ecosystems. Thank you sa pagtuturo at pag-inspire sa aming tulungan ang ating kalikasan, Kuya Elijah. Saludo kaming mga BFF natin sa'yo. Oh, walang anuman, Ate Maymay at BFFs. I'm always ready to help, lalo na para kay Mother Nature. Ah, ayun na siya. Hanggang sa susunod, Kuya Elijah. See you! See you, Ate Maymay at BFFs! BFFs, ano kayang eco-activity ang maganda para sa topic natin ngayong araw? Aha! Alam ko na! BFFs, lagay ko ba dito? O dito? Ano sa tingin niyo? Sige, lalagay ko dito. Ay! Ayan! Ganda! Ay, ito. Wow! Ayan, BFF! Perfect, di ba? May source of light, food, and energy ang terrarium natin. Isa na siyang balanced ecosystem. Oh, kayo din. Gawa na din kayo ng sustainable terrarium, BFFs. Mga BFF, mahalaga ang balanced ecosystem para sa atin at sa mga organism na nakatira dito. Huwag na huwag niyong kakalimutan yun, ha? Pero grabe, no, mga BFF? Ang dami na nating napuntahan sa ating eco-adventures. May mga forest, beach, mangrove, at iba pa. Punong-puno ng learnings para mas maging responsableng human beings at experiences na makakatulong para sa pag-unlad natin at ni Mother Nature. Muli, ako ito si Ate Maymay, ang inyong BFF. At katulad ng lagi kong paalala, bawal ang hate. Let's love, love, love and protect Mother Nature. Until our next Eco Adventure! Bye, BFFs! Uy! Wait lang. May surprise ako sa inyo. 3, 2, 1. Hi, BFFs! Dami na nating eco-adventures na napagdaanan, no? At sana mas marami pang dumating. Lagi niyong tatandaan yung mga lessons na nakuha natin para pangalagaan si Mother Nature, ha? Hindi kayo mag-isa sa pagiging BFF ng ating kalikasan. Nandito ako, si Ate Maymay, at ang buong community para samahan kayo. Muli, ako si Kuya Elijah, ang inyong Wonder Explorer. Ready anytime, anywhere, basta para kay Mother Nature. Hanggang sa muli, BFFs, walang iwanan kundi see you soon lang. Okay? Bye!